Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang pangyayaring nagpabago sa pananaw ko sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa mga kwento ng matatanda na dati binabaliwala ko lamang. Isang pangyayari na naganap sa aming probinsya, sa tahimik na bayan ng San Isidro. Ako po si Danica, 33 years old. At kasalukuyang nagtatrabaho sa Maynila. Madalas akong umuwi sa probinsya para dalawin ang aking pamilya. Ang kwento ko po ay nagsimula halos 5 taon nang nakakalipas sa buwan ng Nobyembre. Noong panahon iyon pumanaw ang aming kapitbahay, si Aling Iska. Isa siyang matandang babae na kilala sa pagiging mapagbigay at madasalin. Dahil malapit kami sa kanila, agad kaming nag-ambag ng tulong, pinansyal man o sa anumang paraan na makakaya namin. Araw-araw kaming dumadalaw sa lamay. Sa mga lamay hindi mawawala ang mga pagkain. May mga nagdadala ng pansit, may kape, may tinapay at kung ano-ano pa. Sa atin kasing mga Pilipino, ang pagkain sa lamay ay bahagi na ng ating kultura. Ito ay paraan ng pakikiramay at pagpapaalala na kahit sa gitna ng kalungkutan, kailangan pa rin nating kumain at magpatuloy. Ang nanay ko si Rosa ay kilala sa pagiging mahusay magluto. Kaya naman nagpresenta siyang magluto ng kaldereta para sa lamay ni Aling Iska. Masarap ang kaldereta ni nanay at alam kong magugustuhan ito ng mga nakikiramay. Nang araw na yon, maaga pa lang ay nagsimula na si nanay magluto. Bumili siya ng sariwang karne sa palengke, mga gulay at lahat ng kailangan. Habang nagluluto siya, abala din ako sa pagtulong. Naghihiwa ng patatas at carrots. Maingat si nanay sa pagluluto, sinisiguradong malinis ang lahat ng sangkap. Nang matapos ang kaldereta, nilagay namin ito sa malaking kaldero at dinala sa bahay ni Aling Iska. Sa mga sumunod na araw ng lamay, patuloy kaming dumadalaw at nakikiramay. Paminsan-minsan kumakain din kami ng mga pagkaing nakahanda. Wala naman akong napansin na kakaiba. Hanggang sa isang gabi bago ako matulog, nakaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan. Parang kinukurot ang loob ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Uminom ako ng gamot para sa sakit ng tiyan, pero hindi pa rin nawala ang sakit. Kinabukasan mas lalo pang lumala ang sakit ng tiyan ko. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog at halos hindi na ako makagalaw. Nag-aalala na si nanay sa akin. Dinala niya ako sa albularyo sa aming bayan. Kilala ang albularyong si Aling Pining sa pagiging mahusay sa panggagamot. Pagdating namin sa bahay ni Aling Pining, agad niya akong pinagmasdan. Umusal siya ng mga orasyon at tila may nakita siyang hindi maganda. Sinabi niya kay nanay na may sumpa raw akong nakuha. Isang sumpa na nagbula sa pagkain. Nagulat kami ni nanay sa sinabi ni Aling Pining. Hindi namin maintindihan kung paano nangyari yun. Tinanong namin si Aling Pining kung ano ang dapat naming gawin. Sinabi niya na kailangan naming malaman kung saan nagmula ang pagkain na may sumpa. Kailangan naming alamin kung may naglagay ng masama sa pagkain na nakain ko. Agad naming naisip ang lamay ni Aling Iska. Doon lamang kasi ako kumain ng iba't ibang pagkain sa loob ng mga araw na yon. Sinabi ko kay Aling Pining na madalas akong kumain ng kaldereta na luto ni nanay. Tinanong ni Aling Pining kung may iba pa bang nagluto ng kaldereta para sa lamay. Sinabi ni nanay na wala na. Siya lamang ang nagluto ng kaldereta. Dito na nagsimula ang pagtataka ni Aling Pining. Kung ang kaldereta ni nanay ang kinain ko at ako ay sinumpa, ibig sabihin may masamang bisita sa bahay ni Aling Iska. Pinayuhan kami ni Aling Pining na mag-ingat at huwag basta-basta kakain ng pagkain galing sa lamay. Sinabi niya na may mga taong may masasamang intensyon na naglalagay ng sumpa sa mga pagkain para makapanakit ng iba. Pag-uwi namin, hindi pa rin ako mapakali. Hindi ko lubos maisip na may mga ganoong klaseng tao na kayang gumawa ng ganon. Kinabahan ako para sa aking pamilya. Nang gabing yon hindi ako makatulog.
Naisip ko mga kwento ng matatanda tungkol sa aswang. Kwento tungkol sa mga nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao, ngunit may maitim na balak. Naisip ko ang mga kwento tungkol sa mga aswang na naglalagay ng lason sa mga pagkain para makapanakit ng iba. Kinaumagahan kinausap ko si nanay. Sinabi ko sa kanya mga iniisip ko. Hindi rin siya mapakali. Nagdesisyon kami na mag-imbestiga. Kailangan naming malaman kung may kakaiba sa mga nangyayari sa lamay ni Aling Iska. Napagpasyahan namin na dumalaw muli sa lamay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas magiging maingat kami. Susuriin namin ang bawat galaw, ang bawat kilos ng mga tao. Pagdating namin sa bahay ni Aling Iska, agad naming napansin ang ilang kakaibang bagay. Una, napansin namin na may isang matandang babae na palaging nakaupo sa isang sulok. Hindi siya nakikipag-usap sa kahit na sino at tila may binabantayan. Pangalawa, napansin namin na palaging may nakatakip na tela sa ibabaw ng kabaong ni Aling Iska. Hindi namin makita ang kanyang mukha. Pangatlo, napansin namin na may kakaibang amoy sa loob ng bahay. Hindi ko maipaliwanag kung anong amoy yun, pero hindi ito kaaya-aya. Sa mga sumunod na araw patuloy kaming nagmasid. Isang gabi habang tahimik ang lahat, nakita ko ang matandang babae na lumapit sa kabaong. Itinaas niya ang tela at tiningnan ng mukha ni Aling Iska. Sa gulat ko nakita kong may hawak siyang maliit na bote. Itinapon niya ang laman ng bote sa loob ng kabaong ni Aling Iska nun. Pagkatapos mabilis siyang bumalik sa kanyang upuan. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko na yun, pero alam kong may hindi tama. Sinabi ko kay nanay ang nakita ko. Natakot kami pareho. Nagdesisyon kami na kailangan naming umalis. Hindi na namin kakayanin ng manatili pa doon. Pag-uwi namin agad kaming nag-impake. Nagdesisyon kami na bumalik sa Maynila. Doon mas ligtas kami. Bago kami umalis, pumunta kami kay Aling Pining. Sinabi namin sa kanya ang lahat ng nakita namin sa lamay. Sinabi ni Aling Pining na tama ang hinala namin. May aswang sa lamay ni Aling Iska. Ang matandang babae na nakita ko ay isang aswang daw. Sinabi ni Aling Pining na ang aswang ay nagtatangkang palitan ng katawan ni Aling Iska. Gamit ang kanilang kakayahan, sinusubukan nilang buhayin muli ang katawan ni Aling Iska at gamitin ito para sa masamang balak. Sinabi rin ni Aling Pining na isa ako sa mga target ng aswang. Dahil nakain ko ang pagkain na may sumpa, mas madali na para sa kanila na kontrolin ako. Binigyan kami ni Aling Pining ng mga anting-anting at mga orasyon na dapat naming dasalin. Sinabi niya na kailangan naming maging malakas at huwag magpadaig sa masamang kapangyarihan ng aswang. Pagdating namin sa Maynila, agad akong nagpagamot sa isang doktor. Sinabi ng doktor na may impeksyon daw ako sa tiyan. Binigyan niya ako ng mga gamot at pinayuhang magpahinga. Sa tulong ng mga gamot at ng mga dasal na itinuro ni Aling Pining, unti-unti akong gumaling. Ngunit ang pangyayaring iyon ay hindi ko malilimutan. Wala noon naging mas maingat na ako sa mga pagkain na kinakain ko. Hindi na ako basta-basta kumakain ng pagkain galing sa lamay o sa kahit anong okasyon na hindi ko sigurado kung saan nagmula ang pagkain. Ang karanasan ko pong ito ay isang paalala sa ating lahat na mag-ingat sa mga bagay na hindi natin nakikita. Huwag nating baliwalain ang mga kwento ng matatanda dahil minsan ang mga kwentong iyon ay magliligtas pa pala sa ating buhay. Sana po ay nag-enjoy kayo sa kwento. Mag-ingat po tayong lahat. Lubos na gumagalang, Danica.